guys, welcome back na naman dito sa bagong channel natin. So we have here another phone to be unboxed, and actually it's not the brand new for us since I think it was already released last year, pero ngayon lang namin nabili. And this phone is something na medyo powerful siya at a price na mas maliit siya na price, but worth it sa mga panahon natin ngayon, kasi way back before, di ba, mga Nokia time pa yon, is talagang ano, yung mga presyo ng mga cellphone mahal, tapos and you will only receive mga basic feature phones. So this time I guess sa mga panahon na yun is Android na tapos maganda yung mga camera. So yun, this phone is actually an Android 1. So yung mga features nito is ipipaste natin doon sa screen, pero we will have a look here at the same time, kasi ano ito ngayon lang natin ito nakita so why not, diba, i-try natin. So without further ado, yung pangalan ng phone na to is S23. I think it's means Super 23 Ultra by the brand itel. So yun, we will have here a brief summary of the specs. Pwede natin makuha dito sa internet, sa mismong website niya. So before that, we will be trying to unbox this one para makita natin. Okay, nga pala sa GNT sa Shopee namin natin ito nabili. Sa Shopee. So yun, titignan natin yung product ng 4K. Yung box is containing 572 grams. So sa legit naman na website natin ito, sa legit na our authorized shop owner, shop na yung nabilihan natin ito. So it's well bubble wrap. Packaging niya is okay. And of course, here's the receipt from official store Shopee with warranty slip. So ayun, set aside muna natin yung mga phone natin. By the way, yung ginagamit ko ngayon pang vlog is yung Fold 2 before, kasi I have a problem with my action cam lately, at ngayon kailangan ko lagyan ng ng case, kasi yung niya natatanggal. Anyway, out of the top tayo dito. Buksan natin so naka bubble wrap nga siya, so it's good and nice. Ay, gising ko nga pala guys So I have here a coffee. Baka mapansin nyo kung may bote or may mga ko dito, cup, mug na ilalabas sa screen, kasi eventually nagkakape ako. So here it is guys. Nice at pagkarap niya talaga, itel. Yung itel parang yun sa Lenovo packaging na dito. So yun, we have here a good packaging of a S23 Plus. So sa labas nito is meron tayong agad brief spec nya, which is 16 GB RAM with 356 GB ROM. So when we say RAM, ito yung power engine nya na nagbibigay ng lakas para magpatakbo ng mga application with the help of the processor. At the same time, yung ROM naman is ito yung hard drive, kumbaga, yung nagbibigay ng mga storage and spaces. So which I think yung 16 GB RAM niya siya, kasi 8 GB RAM yung stock RAM niya talaga, plus the expandable 8 GB RAM. So that's it, with of course the dynamic bar, which is commonly found dito sa mga iPhone, right? And FC is for those na may mga cashless payment, I think mga parang QR payment, ganon.
pampabilis ng transaction. And of course, AMOLED curved screen. And among here, ito yung pinakamabilis natin specs na makikita, with a battery capacity of 5,000 mAh and a charging watts of 18, which is Type-C na rin, but I don't know dito kung anong type of Type-C version to. Anyway, it's a Type-C, so yung mga charger ngayon na mabilis yung mga Type-C compared sa mga micro before. Yan, with the processor of T616 octa-core. Tignan natin ito mamaya. Network of 4G, pinaka 4G dito is, pinakamabilis dito is yung LTE. So yun, hindi siya 5G, no, but anyway, it's a good na pa rin naman. It's a good call. Yun, sa front camera, 32 megapixel, running by an operating system of Android 13 with a dimension of 164.47. Length to yung 75.17 is the width, and the 7.9mm is the yung kataba. O anong kataba siya. Rear camera 50 megapixel, display of 6.78 full HD na guys, since AMOLED is bagay na bagay to. Curved screen, resolution 10,018, yung pixel niya to, yung resolution guys. Ayun, yun yung makikita natin, which is okay na siya. Anyway, yung box na to is hindi to, yung phone na to hindi to sa akin. So pinapan-box sa akin na to be a gift ng ng kapatid ng misis ko, para dun sa mga sinasabing reward gift niya dun sa kapatid niya sa pagiging honorable, yung mga honors yun. Anyway, we will try to unbox na to guys. Kanina pa tong unbox Sa mga bagong subscriber or sa mga bagong audience natin dyan guys, please follow, like, and subscribe. At the same time, share na lang kung sa tingin nyo informative, which in fact I know naman is na na to ni Sir Vince sa Unbox Diary. At marami na rin yung mga vlogger or mga nag-tech review dyan na review na to. So medyo huli tayo, pero yun nga, kasi wala naman tayong pera pambili at hindi naman tayo sikat para ma-sponsoran. So we're trying our best na mabigyan kayo ng magandang review. So I have already reviewed almost 4 phones, kasi yung channel ko is intended for motovlogging actually, but I think I have to separate a channel with that, or should I be mixing different niches. So yun. So yun guys, nagli yung box niya, fit na fit kahit anong gawin natin sa tape. So iingat-ingat na lang, so ay damage na din dito. So yun guys, as you can see, ganyan, yan ang packaging nya. Yun, diba? So yun, may nakalagay dito na quote, breakthrough without limits and super designed by Itel. I think that is the acronym for that sa S. So we have here the phone. I think this is the USB type charger, and I think dito yung headphone or something adapter, at saka nandito yung pin, ejector pin. Ito nga, tignan natin guys headphone pala to, malaki yung box ng headphone. So nandito rin yung ejector pin. This will be the USB type C ito to yes. And technically hindi pala kasama yata dito yung hindi kasama dito yung adapter, since 18 watts din lang naman siya. So there's no special thing for that. Makaka-adapt pa rin siya sa mga adapter na meron tayo dyan. So anyway guys, yun nga, this is the phone. Tignan natin. So ito yung phone,
Yung laman nito is I think mga manual. Tignan natin actually maganda yung mga package niya maganda yung package niya at parang nasisira ka to yes pasensya na. Oh, may free case siya. Yes, tama, may free case siya. It's a light plastic one. Blur yung ano niya, parang frosted yung case niya. This is the warranty policy or the warranty card, warranty issue or warranty whatever this one. Ito yung document na ipapakita mo. So guys, apologize. Apology. Hindi natin na videoan yung pag-open niya kasi yun nga, may limit ata dito or na-click yung power button ng phone. Yung ginagamit ko ngayong Fold 2. So I'm just using not a tripod but for the action cam na holder. So yun, pinagsisiksikan natin, tsatsagaan natin. So yun nga, balik lang tayo. So when we open the Android device, yung makikita mo is yung mismong powered by Android logo with the logo, and then at the same time yung consequence nya, the introductory phase, yung sa user interface or sa yung language setting. After that language settings, may nakalagay dito na either SIM, insert SIM card. Since may skip button, pwede yung skip button. Again guys, ulit natin, babalik natin. So what we will observe here is yung screen ratio nya is 98.3% to I think 93%, 99%. Kasi titignan mo masyadong malawak or malapad yung screen nya, but screen to body ratio nakalagay is 93% with a DCI P3 color gamut. 99%, ito yung vividity or yung sa clarity, with a 240 Hz display, fingerprint display. Naka Corning Gorilla Glass na to guys, grabe, Gorilla Glass 5 Plus, kumbaga ganyan nakatindi. Yung sa 7,000 makukuha mo 5,000 mAh with 500 nits. Yung nits is yung brightness, yung peak brightness na matatanggap mo pag nakatapat to sa araw. So yung minimum nga natin ulit is 500 para mas makita mo to, kasi yung mga earlier version ng mga phone is I think naglalaro around 130 brightness, peak brightness na sa nits hanggang sa 500. But ngayon 500 yung minimum until 1,700 yung lang nakita ko. But I found there's a phone like S23 o 24 Ultra, umabot siya ng 2,000. Yung S23 Ultra is 1,700 nits lang. Pasensya na guys kung medyo mabilis po tayo magsalita kasi ganyan talaga ako magsalita. And then with the resolution, perfect resolution of Full HD 1080 pixel by 2400. Parang ito yung display DPI. So yung makikita mo. And then yung curvature niya is 59%. Bale, what will you see here, 59% kasi hindi naman siya full dito. So yung bezel niya is at least may curve siya papuntang dito. Kasi kung alalahanin o makikita nyo yung S23 Ultra or way back na lang sa S6 Edge, yung mga Edge version, parang andito yung yung curvature niya, yung screen ba niya makikita. So yung natin dito, yung other na makita natin dito is yung 16GB RAM. So skip muna natin dito guys although may tayo dito Wi-Fi, pero skip muna natin kasi I doubt na aabot dito sa labas. Yes natin. So yun nga, Google service accept, papunta tayo sa so hindi na muna natin to isi-set up kasi since hindi naman to sa atin. So lang makikita nyo lang. Okay. So meron siyang mobile cloner. So sa mga bagong phone ngayon, pansin nyo may mga parang smart switch siya, kung sa Samsung smart switch, or yung para mabilis ma-transfer yung mga old files mo sa new device, yan yung ginagamit. So skip na muna natin system navigation. Syempre of course mayroong mga system navigation na ginagamit tayo. It's either swiping, gestures, or yung mga buttons lang.
So I prefer sa akin gesture kasi mas nakikita ko buo yung screen. Yung iba buttons, pag mahirapan pwede siya lang buttons. Pero since dito sa akin, ibo-button lang muna natin. And then yun, based on Android 13, so I think upgradable naman to sa Android 14. Speaking in which naman, yung sa Android support, sa software, system software update, yung support, system support, hindi ko alam kung gaano ka fierce yung update nito, or yung paano mag-update or gaano ka-update yung nag-update ng mga ganitong phone, yung itel. Kung mabilis ba sila magbigay ng mga update or how frequent they give update, kasi bago pa lang to sa atin eh. So yan. Welcome to itel 13.00.0.0. So yun. Let's go to the home screen. So yung makikita natin dito is yung display. Dito yung status bar, navigation. This is this yung tinatawag natin na home screen, home display. So eventually, the same talaga siya sa nakita natin sa website. So yun nga yung pinaka feature, pinagkakakuan na feature is yung 16 GB RAM. Yung 8 GB RAM na system, tsaka yung expandable na 8 GB RAM. So malaki-laki na rin yun sa mga panahon ngayon, kasi may virtual RAM siya na expandable na kailangan sa mga bibigating mga apps. But syempre dapat nagkakasabay yung processor tsaka yung RAM para maganda yung performance, or otherwise mag-overheat siya. It's either depende sa throttling system niya, kung kaya na makipagsabayan. So marami yung mga technical descriptions or definitions na dapat natin malaman dyan para sa mga viewers natin hindi mahirapan. But for now, ito lang muna na yung natin is yung mismong natin, yung i-review natin is yung external device, although we will topic na rin naman sa mga internal specs. So yun nga guys, upon opening the phone, you will be redirected dito sa home screen, which has, I think this is a 4x4 drawer up design, dahil apat-apat lang naman yung nakalagay. But I think pwede mo ata siya baguhin dito kung ano lang makikita mo. So before that, punta muna tayo sa settings. So ito yung makikita nyo sa settings, yung interface ng settings nya. Same lang pa rin naman sa mga devices na meron yung iba natin makikita, mga Android devices. Personalization, display brightness, ayun, battery lab, yatang battery lab, meron siya battery lab. Parang siya, device care kung sa Samsung or sa Vivo or sa Oppo is ganun rin, battery device, para makapag-adjust. So tignan nga natin kung may hertz siya sa smoothness niya, kasi I think this is a 90 or 60 hertz. So far wala rin naman tayo nakikita dito. Ayoko lang masyadong pakialaman yung pinaka-interface niya sa loob, kasi hindi naman to sa atin. But yun nga, dapat tignan natin yung yung phone natin. Every time na bibili tayo, kung talagang legit yung phone natin, makikita natin yan sa settings, sa about, lalo na kung mga replica lang yung nabibili. So this phone is running Android 13, and then the device name is the itel S23 Plus, and then with the CPU of UM S9230T or T616. So this, I think, hindi ko rin alam kung sa MediaTek ba to, since hindi naman siya NTK, UMS ang gamit niya. So I think same siya para sa dun sa mga lower version na Android. Yung front camera is 32 megapixel ito,
at 50 mega naman yung ano, dual camera sa rear camera. Ito yun. So dalawa sila, 50 megapixel. So I think the other one is sa widescreen, walang telephoto dito. At as I said nga, meron tayong expandable na virtual RAM until 8. So depende yan sa kailangan nyo guys. So bali, saan niya kinukuha yung expandable na RAM, yung excess or yung stock na RAM, is doon niya na kinukuha sa ROM, yung mismo file storage na mayroon ka intended. Yan yung wise na mga innovation na nagawa natin ngayon, nagawa this time, yung mga panahon ngayon. And of course, yung ROM niya is mataas-taas na rin, since 256. Yung battery is good, 5000 mAh, and then a screen of 1080, so 1080. So yun nga guys, we'll have to check naman dito yung iba. Okay, got it. So may gesture din siya. Ayaw ko lang sana sabihin, pero yung opening niya is medyo laggy, but okay na rin siya. Titignan nyo, parang may laggy yung ano niya, yung pakiksabayad. But what will you expect sa 7,000? Mabilis na rin naman to eh, compared sa mga previous natin na mga year way back 2007 to 2012 na mga phones talaga. So hindi siya, although quite user friendly, pero sa productivity is hindi mo siya magagamit kahit sa camera nun. But this time maganda siya. So yun nga, sa storage natin, tingnan natin. So may 84 GB na use. I think this one is nagamit sa system, how it runs. So kailangan niya kumuha dun sa mismong device ROM para mapatak mo. So let us try naman sa sa camera. So bale, ganyan yung shot niya. Lagyan natin ng beauty. So guys, yun na, nakita natin yung cam natin, yung camera natin, okay naman yung device. So okay yung pagkakuha sa daylight, since marami yung brightness natin. That may feature siya dito na super night, parang starry. Tsaka sa video naman same pa rin, but running with the 1080 pixel. So malapit-lapit na rin siya sa 2K resolution. Okay naman siya, although wala siyang mobile stabilizer or video stabilizer, since hindi naman yun yung main feature niya. But all are goods. Maganda yung mga kuha. So may AI rin siya, may effects din siya, may shutter shots siya, may mga HDR, at may mga selfie rin siya na maganda. So sa tingin ko, yan yung pinaka best na nakikita natin dito sa Android na to. Sa UI navigation niya, system navigation is okay rin, mabilis. Yung gusto ko hanapin yung hertz niya, yung pagtakbo niya ng screen. But I think wala to siya dito ata. Motion speed ata tawag. To match your usage well, you can adjust the vertical scrolling sensitivity on the list interface, swipe speed, ultra fast. Ayan yung mga selection niya. Okay naman, parang wala akong may nakitang pagbabago, pero the fact na mura to
ulitin natin, you won't expect anything. Pero guys, pag ilabas mo to, feeling mo naka S23 Ultra ka. Pag may kaibigan ka nakakita nito, pre, ganda naman ang phone mo, S23 ba yan? Kailan? Actually parang ganun na rin siya, although yung dito is yung ano niya is rectangular or square type yung corner niya. Ito naka-curve eh. Hindi ko alam, parang naka-curve din na medyo yung ano eh, S23, pero looking good, looking fine. So maganda nga yung phone, lalo na ngayon. Pero hindi natin na-test yung gaming nito. But I think kasi nasa labas tayo, walang application, walang wifi. But I think maganda rin yung lahat ng mga features nito. Yung normal messaging system app niya is siguro sa Google to eh, sa Google Message. Okay, may parang ano siya eh, yung keyboard setting parang one hand gesture, one hand lang na interface. Nice. Okay naman siya guys. Sa gallery, yung user interface niya is ganun, maganda rin naman. Ito yung kuha natin sa ano, nakalagay view full screen. Ito yung portrait. Okay naman siya. Later. So yun, may ano siya dito, parang word viewer or document or file viewer. I think this is the file store. Mali. Ito yung ano, mga application niya pala, pero yung style niya is parang ano eh, nalala nyo sa mga documents sa WPS, sa word viewer, document viewer, ng mga ganun. So far okay naman siya. Hopefully sa gagamit nito, sa mga gumagamit ng mabibigat na mga applications for multitasking purposes, I would advise na magtira lang kayo ng kahit 4. Huwag nyo damihin para hindi siya mag-hang. Pero okay naman yung build nya. Wala naman so far masyadong delayed. Only the resolution screen, vertical scrolling nga. Lalo na pag marami yung messages or marami yung text input na nalalagay. Ayan. Pero maganda naman siya. Maganda naman lahat. So yun nga guys, ito na yung ano natin, pinaka top of review so far ngayon. Since need natin i-review at ibigay ito sa may talagang may-ari. You can use na rin dito guys yung ano, wag yung mga cloth. You can use yung mga alcohol swab na pwede talaga dito, yung designated talaga sa phone para hindi masira yung screen at yung mga ano, naka matte finish or painted finish na mga back or mga glass. Pero mas maganda kung mabilan natin to ng ano, ng screen glass, screen protector para hindi siya basag. So yun nga guys, yung pinaka top pick natin na ano, na screen is ito. So brightness niya ganyan.
So far makikita naman maganda yung device guys, honestly. For 7,000 parang may S23 Ultra ka na. Kaya nga S23 Plus, diba? Hindi lang Ultra, Plus lang. Pero this is good. So yun guys, hopefully medyo may nakuha kayong mga information dito sa vlog natin, kahit mabilisan lang to. Hindi kasi tayo nakakapag-vlog or nakakapag-tech review since yun nga, gawin ng marami tayong ginagawa, marami tayong priorities. So hopefully pag makalipat kami sa bahay namin, I will try to design a room for that, na for tech reviews, and maging okay lahat. So ngayon sa cheap muna tayong setup. Kung ano lang meron tayo dito, yan ang setup muna natin guys. But rest assured, gagawin natin yung best natin para mabigyan kayo ng mas magandang review. Kahit hindi tayo gaano kilala, but eventually we will try to make an algorithm for the search engine optimization para natin itatak yung mga videos natin. So una nga dyan guys, I hope you like and subscribe dito. You can comment down sa comment natin below kung ano yung observation nyo, kahit anong suggestion or comment or hate comments, hate speech, okay lang yan guys. So yan, pabalik na natin to guys. So sana ay bumalik kayo ulit dito at tignan yung muna yung ano natin, yung mga ibang videos natin meron dyan. So ulit guys, I will iplapat natin dito sa loob yung sa screen mismo yung mga technical aspects niya, yung most enhanced features niya, iba-iba pang information about saan natin nabili. So